na-upgrade ka. Na-upgrade ka sa knowledge mo, sa Bible, na-upgrade ka sa Word of God, na-upgrade ka. Mag-aral ka ng Cantonese, mag-aral ka ng ina-upgrade mo yung sarili mo. That's all. That's your soul, upgrading your soul. Mag-aral ka ng tungkol sa don'ts and don'ts. Mag-aral ka on how to be a good person. That's improving your soul. Okay. Amen? Are you getting it? Ang sabi sa Bible, love God with all your soul. And how do you love? Improve yourself. Study the Bible. Okay? Gawin mo yung mga dapat. Lanuhin mo na dapat. And then, lanuhin mo na you have to stop what are the things that you are not supposed to do. That's upgrading yourself. That's how you love God with all your soul. Okay. Una, love God with all your heart. Okay. Can you love God with all your heart? Paano na yung asawa mo? Paano yung anak mo? If that means na you do, kasi with all your heart, it's a different context mo. Okay? It's loving you God. Loving your wife, loving your children, in a different context. Different context. Okay? Because different context, but still there is a correlation. Dahil even God said, love your wife, or love your husband, is still part pa rin ng the greatest commandment. Okay? Whoever does not provide for his own family, even your children, is worse than an unbeliever. That's the Bible. Right? So it's still connected. Right? How about loving soul? Gawin mo lahat ng plano ka. Improve yourself. To love God. Improve yourself. To serve God in the ministry. Mag-practice sa ministry. Okay. So, planning and planning. That's the software. Ito yung software. Amen? Amen po ba? Are you getting? Are you getting? That's how you love God with all your soul. It's all a software. Software. Ayan. It's a software. Nakukuha ninyo, ibinibis ko sa isang computer. Yung computer, yun yung katawan, then yung soul, yung mga softwares. Okay. Now, pupunta tayo sa pangatlo. Okay, so how to love God with our soul? Psalms 103 verse 1 to 2. Narito si Haring David, sabi niya, bless the Lord, O my soul. Kinakausap ni Haring David ang kanyang sarili, ang kanyang kaluluwa, kanyang soul. Bless the Lord, O my soul, in all that is within me. Bless His holy name. Bless the Lord, O my soul, and forget not all His benefits. So, narito parang, kung isipin mo parang sira-ulo siya na kinakausap niya yung sarili niya. Di ba? Parang, oh my soul, bless the Lord. Okay. Bless the Lord, oh my soul, and forget not all. Sabi sa 16:2, oh my soul, you have said to the Lord, you are my Lord, my goodness is nothing apart from you. Kinakausap ni Haring David, sarili niya mismo. Kinakausap niya ang kaluluwa niya. Kayo ba kinakausap niyo ba yung sarili niyo? Sino yung kinakausap yung sarili niyo? Nakakausap niyo ba? Kinakausap niyo ba? Naaway niyo ba yung sarili niyo? Bakit ko nagawa ito? Bakit ko nagawa ito? Eh, nasubukan niyo ba? Gusto niyo sampalin yung sarili niyo sa isang bagay na ginawa niyo na nagsisisiyan niyo? Tama ka. Wala ka doon sa niyo. Tama ka, nagpabula ka kasi. Nagpabula ka kasi. Kaya lang, nabuntis ako. Yun. Kausapin ninyo yung soul. Urihin mo ang Diyos. Sabihin mo sa sarili. Ikaw, pumunta ka sa ikaw, urihin mo ang Diyos. Ikaw na pinakagwapo sa buong mundo na nakita ko. Urihin mo ang Diyos. Ikaw na pinaka-the-best na nakita ko, pinaka-gandang babae sa buong mundo. Every time na makita kita, pinupuri ko ang Panginoon. Kausapin mo yung sarili. Tapos na makakakalan sa ano. Kausapin mo.
Sabi ng Proverbs, guard your heart. Nakausap mo. Sabi ng Bible, no, ikaw yung puso mo pagkain. So, sabi mo yung soul mo, yung kaluluwa. Sabi mo, mag-ingat ka. Huwag kang mula sa marunong magagaling ka na magsalita. At ikaw, huwag kang masyadong mahilig sa mga buwak. Ang mga ganda. Pagsisisihan niya. So, sabi mo, talk to your soul. Katulad ni Haring David, kinakausap niya ang kanyang kaluluwa. Amen? Amen. So, sabi din ng iyong kaluluwa, sabi mo, mahalin mo ang Diyos ng buong buo. Ikaw, na pinakagwapong nilalang sa mundo. O sabi mo, mahalin mo ang Diyos. Kaya punta ka sa salamin. Purihin mo ang Panginoon. Ikaw, pasabi mo. Sabi mo yung kaluluwa. Alam niyo, hindi lang yan. Basahin niyo sa Book of Psalms. Palaging kinakausap ni Haring David ang sarili. Ini-imagine ko mga kapatid kung paano ginawa yun. No? Kasi nakasulat sa Bible. Ibig sabihin, meron siyang writer. Meron siyang writer o siya mismo kaya nagsulat. Di ba nung araw may mga writers? Kasi hari siya, most probably meron siyang writer. Yung writer. Noong araw, ang mga hari, mayroon palaging nagre-record ng lahat ng sinasabi nila. Siguro yung nagsusulat, natatawa, no? Sinusulat. Pinakausap ko naman ni Haring David sa sarili. Ano na kayo, nabubuwang na siya. But, all for the glory of God, pinakausap niyo po ino. And He is loving God with His soul. With all His soul. Mahalin natin po ino. With our heart, with our soul. Amen. Amen. So, let's do it. With love. Third point, love God with all your strength. With all your strength. So, ibig sabihin, ibig sabihin, energy, your physical, your financial, yung talento mo, yung skills mo, yung profession mo, gamitin mo yan para mahalin ang Panginoon. Amen? Ito, mas madali na lang ito. Next one. Katulad sa computer, meron siyang screen, may keyboard, may software. Pero kailangan pa rin dyan na mag-print. Kailangan pa rin siyang gumalaw. Kailangan pa rin pa rin, keyboard ka pa rin. Kaya need some physical work pa rin. Diba? Kailangan pa rin ng physical work. Kailangan i-move mo yung mouse. Still need to move. Right? Energy. Gamitin mo yung lakas mo para mahalin mo ang Panginoon. Lakas mo, gamitin mo yan. Katawan mo, physical mo para mahalin mo ang Panginoon. Paano? Simple. Pagsiserve sa ministry, yung time mo, okay? Sa pagtulong na sa kapwa-tao, sa pagpapalaganap ng salita ng Diyos. So, it's all about time and effort. Sa mga nag-aaral, may mga nag-aaral, alam kong pagod na kayo sa trabaho ninyo, pero nag-aaral pa rin kayo, nag-exert kayo ng effort to study the Bible, nagsusulat ng mga outline ninyo para makapag-prepare kayo ng mensahe ninyo. That's part of your strength. Okay? May mga nagtatrabaho para magkaroon ng allowance sa family. But how can you love God with all your strength from your finances? Okay? Kailangan po natin dapat gawin ang dapat natin gawin according to the Word of God. Ang sabi sa Bible, ano sabi sa Bible? Ang iyong kinikita ay dapat ibalik mo ang para sa Panginoon. Gawin mo yan. So that's the way you honor God, you love God. Na sa kinikita mo ay dapat respetuhin mo ang Diyos dahil siya yung nagbigay sa iyo ng lakas, siya yung nagbigay ng kalakasan, ng good health, siya ang nagbigay ng employer sa iyo, siya ang nagdala sa iyo, dapat respetuhin mo siya sa pagbabalik sa Kanya by giving back what belongs to God according sa Bible. Ano nakasulat sa Bible? Sabi gano'n, ang unang harvest mo is not belong to you. Gawin mo yun. At yung
Kung sabi, yung tithes mo ay dapat ibalik mo sa Panginoon. At anong pangako ng Diyos? Pag ginawa mo yan, ay patuloy kitang pagpapalaan. So, that's how you honor God with all your strength. Gawin mo yun. Bakit maraming mga Kristiyano ang hindi na-blessed? Because they are not doing these things. Hindi nila ginagawa. Yung sinasabi sa Bible na very clear. The first does not belong to you. Ang unang harvest mo hindi sa iyo. Para sa Panginoon niya, para sa gawain niya, para sa pagpapalagaran ng salita ng Diyos, sa pagtulong ng kapwa-tao, sa ministry. Yun, para yun. Yung tithes mo, yung part, dapat ibalik mo yan. So, this is where Christians, believers, are not being blessed because they're not following these things. Kaya sabi mo nga, love the Lord your God with all your heart, soul, and your strength para pagpalain kayo. Para pagpalain kayo. Okay? Your skills. Marunong kang kumanta, uri ka sa Panginoon. Okay? Skills. Marami sa atin ang bigyan marunong sumayaw. Sumayaw ka para sa Panginoon. Marunong kang gumamit ng computer, tumulong ka sa IT. Tumulong ka sa paggawa ng mga materials para sa church. Marunong ka sa paglilinis, lahat tayo marunong maglinis. Pag hindi ka marunong maglinis, ewan ko na. May lakas ka, maglinis, may time ka, gamitin mo yun para sa Panginoon. Okay? That's how you will love God. Okay? Profession mo, engineer ka, gamitin mo. Housekeeping ka, gamitin mo. Waiter ka, gamitin mo. Kung saan mo pwedeng gamitin, yung skill mo. Lahat tayo ay pinagkaroon ni Lord ng tinatawag na skill and talents. Lahat tayo meron yan. All of us. Lahat tayo. Kung wala kang talent, ano ka? Kung wala kang skill, ano ka? Meron yan. Pinagkaroon ka ni Lord yan. Dapat gamitin mo yan para mahalin mo Diyos, para mag-serve ka, para idaloy niya yung pagpapala sa iyo. Sa atin kasi gusto natin, receive. Diba? Ano ba mas maganda? Mag-receive o mag-give? Sa boxing, pag-receive ang gusto mo, wala na. Bugbog ka na. Dapat give. Give to receive. Give to receive. Okay? Dapat marunong kang i-obey yung word of God para i-bless ka. Ito kasi ang nakakaano sa atin. Maraming Christians ang takot daw dito. Bakit? Takot sila na yung ibibigay nila sa Panginoon ay hindi bumalik. Ibig sabihin, walang tiwala sa Diyos. Ibig sabihin, wala kang tiwala sa Diyos, that means you do not love God. When you don't trust a person, that means you do not love Him. Pwede mo mong sabihin sa asawa mo, I trust you but I don't love you. Okay. When you trust God, when you love God, you trust God. Mahal mo ang Diyos, magtiwala. Sino sa inyo yung you entered into a relationship that sabi mo, mahal ka, pero wala kang tiwala sa iyo. Have you entered into some kind of a relationship like this, noong nakipaglingawan ka, pag-boyfriend kayo? Have you entered that, mahal kita, pero wala akong tiwala sa iyo? Ano yung feeling mo kung ikaw pinagsabihan mo? Sasabihin mo lalaki sa iyo, mahal kita, pero wala akong tiwala sa iyo. Anong feeling mo? Tanungin natin si sister. Ano ang feeling mo pag mga lalaki ang magsasabi ng gano'n? Mahal kita pero wala akong tiwala sa iyo. Masaya ka ba makalimutan ka gano'n? Hindi ka masaya, gano'n din ang Panginoon Diyos. Huwag mong sabihin ng mahal kita Lord pero wala akong tiwala sa iyo. Simple. May tiwala ka sa Panginoon, gawin mo yung sinasabi. Sinabi ni Lord, come to me, give to me, bless you. Gawin mo. Maraming mga Christians are being blessed because they're obeying the Word of God. Maraming born-again Christians who follow the Bible, Malachi 3:10, the Matthew 6:33, at blessed na blessed sila. Blessed na blessed sila. Because they believe that the Word of God.
Kaya mga kapatid, if you really love God with all your strength, gamitin mo. First things first. Ang kalakasan mo para sa Panginoon. Pagka may mga gawain para sa Panginoon, and nagkukonflict ito sa mga social activity mo, nagkukonflict ito sa mga birthdayhan, nagkukonflict, you have to judge. Sino ba ang unahin? Ang gawain ng Panginoon o yung pagpunta mo sa mga party-party? Ang pag-worship pa sa Panginoon o ang pagpunta sa kung ano-anong ano? Isa, yung financial. Pagdating ng financial, mga kapatid, dito advice ko sa inyo. Always isipalit mo ang sinasabi ng Panginoon. Pagkas, kung ano yung natira, yun ang gawin mo sa Panginoon. Gawin ninyo ito na normal sa buhay. Tulad sa atin, mga kapatid, I just would like to talk one more time. Kung nasa Pilipinas ka, tumikita ka ng 5,000, 7,000 pesos. Hindi mo pa rin may bigay yun para sa Panginoon. Kung pumunta ka sa Macau, nag-time sale, yung kita mo dahil time sale na. Kung doon, 5,000, 7,000 ang kita mo, hindi ka nagbigay sa Panginoon. Kaya hindi ka makapag-breakthrough sa mga utang, hindi ka makapag-breakthrough sa finances mo. Tapos pumunta ka ng Macau. Kakuha ka ng trabaho, 4,000, 5,000, patara, times 7, 35,000. Tapos, ayaw mo pa rin ibigay ulit para sa mga. What's that? Do you think you can fool God? Can we fool God? Pwede ba natin lupuhin ang Panginoon? Ang Diyos? Kung nasa Pilipinas ka, ganito. Ngayon, dinala kita sa Macau, nag-time sale na. Wala pa rin. This is where Christians, believers, fail most of the time. Nung hindi lang 5,000 punta ka, naging 10,000 na, wala pa rin. So ito ang nagiging trahedya ng buhay ng mga Kristiyano. This is a tragedy. It's a tragedy. If you really love God with all your heart, your soul, and with your strength. Pagdating sa strength, dito sometimes our time. Marami tayong alibay pagdating sa gawain. Ang discipleship natin, ang umaatin ilan lang. We have to, kailangan maging malinis tayo sa harapan ng Diyos. Always try your best na maging malinis ka sa harapan ng Diyos. Without alibi. Huwag kang gumawa ng alibi because we cannot hide anything from God. Hindi ka pwede mag-alibi. Hindi ka pwede mag-alibi. You are just fooling yourself if you make alibi. Sarili mo lang ang sinisiraan pag nag-aalibay ka. If you come to worship, you worship with quality. Pupunta ka na rin na, magsasamba ka rin ng Lord. Pupunta ako, magsasamba ng maayos. Ayusin mo yung sarili mo. Pagplaruhan mo. This is your soul telling you to do what is right, kung ano dapat mo gawin, para yung strength mo naman ay mag-complement sa sinasabi ng kaluluwa mo in order to go and serve God, to bless God. Sabi ng Psalms, no, bless the Lord, O my soul. Ano mo ibig sabihin ng bless the Lord, O my soul? Palagi na nasasabi, Lord God, bless me, God bless me. Alam niyo ba na tayo, we can bless God? Ang ibig sabihin ng bless, ay ano ba ibig sabihin ng bless? To make it happy. Kaya pa sir, Lord, bless me. Ibig sabihin, Lord, make me happy. Yun ang ibig sabihin nun. So that means we, ourselves, can bless God. Kaya doon sa Psalm, sabi ni David, O my soul, bless the Lord. Ibig sabihin, paligayahin mo pa yun. How? With all your heart, with all your soul, and then with all your strength. Matutuwa ang Panginoon kung ikaw ay nagsiserve ng maayos. Matutuwa ang Panginoon kung wala kang ali-alibay. Matutuwa ang Panginoon kung ikaw ang pinagpapala sa iyong finances. I do believe that God
is willing to prosper us dahil nakasulat din sa Bible. John 10:10b, sabi niya, I have come that you may have life and enjoy a good life. Sa Tagalog, ang sabi niya is, ako'y dumating sa buhay mo para bigyan kita ng buhay na walang hanggan at pagpalain pa. So, ano ibig sabihin? Sa mga kapatid, love God with all our strength. Pag-vision mo, kaya sa akin mga kapatid, I'm an engineer, pero engineer ako na nag-preach, nagsasishare ng Word of God. So, ano yung aking priority, my ABCD in life, to be purpose with the Lord Jesus Christ. Kaya ngayon, pag mula nung nasa ministry na ako, I put aside social activities. Tinalikuran ko ang Filipino Engineers and Architects Association na ako ang nagtatag dito sa Macau. Na hanggang ngayon ay buhay pa, maraming membro doon, maraming Filipinong architects, engineers nandoon. Every time na anniversary, tinatawagan nila ako. Dahil ako ang founder, ako ang nag-start, kami na Sister Nancy, Sister Jem, kasama, di-start namin doon. Lahat mga architects and Filipino dito sa Macau. Kami ang nagtatag na. Pero wala na ako doon. Bakit? Because my focus is to serve God. Yan ang focus ko. Birthday yan, alam niyo ba kung ilang birthday ang inaatinan mo sa isang taon? Bilangin niyo. Bilangin niyo. Ano nakikita niyo? 3 o 0? Halos hindi ako maatin ng birthday. Okay. Because, kung may time, nag-aaral ako. Kung may time, I have to improve myself. Pagluluwa ko, I need to improve myself. Reading the Bible, tingnan ko mga ng church, because that's my part. So, I'm trying myself to love God with all my strength. Sa tithes, automatic yan. I've been tithing sa unang sahod ko noong 24 years old ako. It's my first salary. Until now, 61 years old na ako. Patawarin ako ni Lord kung nag-mintis ako. But I give my tithes. From I was 22 years old until now. Every month, lahat ng sahod ko ng tithes ako. Binabalik ko sa Panginoon. And I saw that God blessed me. Linis ako. Okay. So, with my talents, ito, ang talent ko is to share the Word of God. Kaya ito, ginagamit ko. Talent ko to be a leader, kaya ginagamit ko to lead. Okay. I did not decide to become a pastor. Hindi ko dineside na maging pastor. Hindi ko plinano maging pastor, pero binigyan ako ni Lord ng trabaho ng pastor. Okay. And I have to do what God is telling me. Na hanggang ngayon, sabi ko, I'm not a pastor, but I'm doing the job of a pastor. Dahil yun ang sinasabi ng Panginoon. So for me, yung title is not important for me. Yung position is not important for me. What is important for me is kung ano sinasabi ni Lord sa akin na gawin. That's the most important thing to do. Kasi, ito, I'm going, 12:15 na, bininobutan mo. How to love God with all our strength? Those love God with their strength. They're energetic activists, they're achievers, the accomplishers, the workers. They push things forward and make things to happen in practical ways. Okay, what is the purpose of the works in the world? The works are here because the world made contribution. Kailangan tayo ng mundo. We need to push the gospel. We need them to be saved. Okay. And those can get the job done. Those. Okay. They have initiative. Ano ba ibig sabihin ng initiative? Hindi mo na dapat sabihin. Sila ang gagalaw. Energy. Meron sa lakas. May action. To drive things to achieve. In a practical sense, they often serve as the hands and feet of Jesus in this world. Yung mga doers. Ito mga doers. Okay. We are doers. Kaya ako mga kapatid, this is my personality. This is my soul. Pag meron akong gustong gawin, dito sa church, meron tayong vision, meron tayong missions, I don't care sa mga inactive. I don't care who they are.
Ang sa akin ay may mission tayo, I concentrate to do it. You don't want to participate? Okay, no problem. I will continue. May iba pang mga kapatiran. May iba pang ibibigay si Lord sa akin. You don't want to communicate with me? Fine. You don't want to work with me? Fine. Mayroon akong vision, mayroon akong mission, mayroon akong objective. I go ahead. Ikaw ay best friend ko, iniwanan mo ako? Fine. Sa akin, you are not my priority. Jesus is my absolute priority. I continue to walk, I continue to strive to reach the vision and mission. At hindi ako magpapadrag sa mga tao mag-drug sa akin. Pag nafe-feel ko na ang isang tao ay pabigat, dinadrag niya ako, iniiwanan ko. Dahil alam ko na hindi siya para sa akin doon sa vision. If I feel someone na he's getting away, bibisyonin ko yan, papalawin ko ng several times, pero may numero ako. Kahit ako naman. Meron ako number sa isang tao. Pag dumating ako sa number na yun, that's it. Nire-restrict ko. Because pag dumating ako sa number na yun, yun ang hinihiling ko kayo. By the time when I reach that number, that's it. Dahil marami pa akong dapat gawin, ako ay may 24 hours a day, limitado ang time ko na hindi ako pwede mag-focus sa iyo ng dire-diretso. Marami pa akong dapat gawin. Amen? Dapat gano'n. We should be doers. We should be, dapat palagi tayo nakafocus na dapat natin ma-achieve. At yung mga nagdradrag sa atin, give them time, give them a number. Bigyan mo siya ng time, give mo siya number. When you reach that number, go ahead, mag-move on ka. Huwag kang papa-apekto sa kanila. Are you getting it? Are you getting it? Kung may best friend ka ng 10 taon at pero na dumating sa point na dinadrag ka niya sa iyong pagkakristyano, sa iyong passion to love God with all your heart, with all your soul, and with your energy, at siya yung nagdradrag sa iyo, God bless. I have to go. I have to move on. Amen? Amen. So, our greatest commandment is to love God with all our heart, with our soul, and with our strength. Amen? Amen? If you love me, sabi ni Lord Jesus Christ, obey my commandments. Okay? Kung mahal mo ang Panginoon, kaya mahalin mo ang aking mga commandments. At dapat alam mo yung kanyang mga commandments. You must know the commandments. So, ngayong araw na ito, you receive the greatest commandment, love God with all your heart, with all your soul, and with all your strength. Yun yung number 1 na commandment na itinuro mo ngayon. Patuloy tayo mag-aral, kaya patuloy kayo umattend ng service, patuloy kayo umattend ng discipleship, patuloy kayo umattend ng Zoom para mapag-aralan natin lahat ng turo ng Panginoon. Sabi ni Jesus Christ, if you love me, you must know my commandments, you must obey my commandments. Kung hindi mo alam yung kanyang commandments, of course, hindi mo alam kung ang gagawin mo. Sa korte, alam niyo ba sa korte? Innocence of the law is not an excuse. Sa korte, hindi mo pwedeng, sorry po, hindi ko alam yung batas na yan. Sasabihin na judge, pam, pam, pam. Innocent of the law is not an excuse. Kaya dapat, alam mo, lahat ang sinasabi ng Panginoon. Mga kapatid, last words. Tapos na ako. Sa book, sa quiet throne judgment, ano na doon? In books will be open. Okay? And your life will be reviewed pagdating mo sa judgment. Pero don't worry mga kapatid, if you're a Christian, if you are saved, if you believe, if you accepted the Lord Jesus Christ, bubuksan yung libro. Titingnan lahat ng ginawa mo doon. Bibigyan ka ng